Okay, grade 5. Ganito ang gagawin nyo doon sa activity nyo sa page 74, ha? Gagawin kong example yung number 1. Nakalagay dito, write each ratio in standard form. Standard form. So, ito yung una nyong gagawin. Gagawin nyo siya in standard form, then isi-simplest form po natin. Okay, for example, meron tayong 21 out of 81 computer users are downloading music. So, dito sa first line, ilalagay natin yung standard form niya. At dito naman sa second line, ilalagay natin yung simplest form. Paano natin gagawin yon? So, gagawin natin yan ngayon dito. Ang given natin is 21 out of 81. So, 21 is to 81. Yon kapag in-express natin sa ratio. Paano natin siya i-express in standard form? Pag sa standard form, gagawin lang po natin itong fraction. So, ano ang fraction ng 21 is to 81? So, sa pag-fraction natin siya or in standard form natin siya is 21 over 81. So, ito na yung standard form niya. Ngayon, yung second instruction naman, sa second line, ang gagawin daw ay isi-simplest form. Paano natin masisimplest form yung 21 at 81? Mag-iisip lang tayo ng number na kapag i-divide natin sa 21 at 81, ang answer ay eksakto or yung tinatawag nating GCF. Kukunin natin yung GCF ng 21 at 81. In this case, ang GCF ng 21 at 81 ay 3. Okay? 3. Kasi pag dinivide natin yung 21 sa 3, eksakto ang answer. Pag dinivide natin yung 81 sa 3, eksakto pa rin po ang answer. So, 3 ang kanyang GCF. Divide na natin ngayon. 21 divided by 3 is 7. 81 divided by 3 is 27. Therefore, 7 over 27 yung kanyang simplest form at yung 21 over 81 naman yung standard form. Ganun lang kadali. Ha? Kukunin nyo lang yung ratio niya, ipa-fraction nyo lang siya para sa standard form. Tapos, yung kanyang standard form, pag nakuha nyo na yung standard form, kukunin nyo yung GCF or yung number na pwede nyo i-divide both numerator and denominator na eksakto lang yung sagot. Walang remainder, ha? Or yung kanyang GCF. Tapos, yun na yung sagot. Yung simplest form niya. Ha? Yun lang po. Pag may tanong, mag-chat, mag-PM po, grade 5.